Okay. Yun. Sir, Ms. Rick, Boss Peter, Ms. Rica, magandang umaga po sa atin lahat. Good morning, Senator. Nice to have you back po. Opo. Senator Ping, unang-una, ang dami po talagang nagfa-follow ng Senate Blue Ribbon Committee hearings. Ano po? At maraming nga nalungkot. Ay, wala ngayong linggo. So, kailan po ba susunod? Nag-suspend lang kami ng session dahil ang intensyon para makapag-focus kami sa budget hearings. Okay. Kasi nasa committee pa lang Opo. At sa lalong madaling panahon, matatransmit na sa amin yung tinatawag na House Gov. Sa ganon, magsisimula naman kami ng plenaryo, mga plenary debate. So sa ngayon, ang focus lang, hindi pa tapos yung mga committee, yung mga agencies. So doon nakafocus. So napagkaisahan, doon na muna kami sa budget deliberation. Anyway, it will only take siguro 1 week or 2. Pagkatapos, pwede nang ibalik yung pagdinig sa... In the meantime, nire-assess, nire-review lahat yung mga nakalap na mga dokumento, mga testimonial evidence at lahat para sa ganung pag-aralan kung pwedeng mag-render na o magawa na yung komite ng partial committee report. Pero Senator Ping, ibig sabihin yan baka next week, ganun po ba? Or at saka I know and I understand na marami pa ring iimbitahin muka sa susunod na Senate Blue Ribbon Committee hearing. May we confirm po that the committee will be inviting si dating Speaker Martin Romualdez? Yes, pero yung invitation sa kanya i-course through the House leadership, hindi pwedeng diretso sa kanya. Kasi bilang paggalang doon sa counterpart namin sa lower house, kailangan idaan namin yung invitation kay dating Speaker Romualdez doon sa bagong liderato, kay Speaker Boji D. Oh, so he may or may not, in other words? Depende. Kung sasabihan siya ng House leadership na magpunta siya doon o sa aming pagdinig, darating siya. Kung hindi naman siya papahintulutan, wala rin kaming magagawa kasi nga ginagalang natin yung tinatawag nating interparliamentary courtesy. And by the way, I'd like to reiterate, explain to ulit kasi maraming hindi nakakaintindi. Pag sinabing interparliamentary courtesy, ito'y binibigay namin doon sa institution, hindi sa mga individual na mga members. Kaya nga si dating Congressman Saldico, kasi nag-resign na siya bilang kongresista, diretsong ipapadala sa kanya yung invitation doon sa kanyang address dito. At dahil alam naman natin na siya'y wala dito, nasa abroad, mahahantong yun sa pag-i-issue ng subpoena. At pag hindi siya makatugon doon sa subpoena, pwede siyang citing contempt of the committee at ma-issuehan ng warrant of arrest. Yun pong, speaking of former Representative Zaldico, yun pong pag-freeze ng mga assets, is that part of the function ng ng Blue Ribbon? Hindi, AMLAC. Pero ang naging bahagi namin doon, kasi hindi lamang yung kay ex-congressman Zaldico, kung hindi pati yung sa mga ibang na-freeze na yung accounts. Dahil nung nag-call sa aking opisina yung members ng AMLAC, si Executive Director Matthew David, si Attorney David, doon ko natanong, what would it take for the AMLAC to start or initiate the freezing of accounts? Ang sabi niya, without a formal complaint at the very least. Hindi ito yung tinatawag na ipapile yung information sa korte o magsisimula yung preliminary investigation. Kundi formal complaint. Nagfile yung NBI, nagfile halimbawa DPWH, yung pa lang pwede nang mag-trigger, mag-initiate na yung AMLAC sa pamamag... Big dreams start small. At GoDaddy, we help you take... disorder. Anong GoDaddy? Yung i-communicate yun kay Secretary Vince Dizon, even sa Ombudsman, kay kay Mayor Magalong, sinabi ko, kailangan makapag-file na kayo ng complaints para na sa ganun mahabol yung mga accounts at ma-freeze kaagad. At kasabay noon, binigyan ko silang tigil isang flash drive. Nagbigay ako ng flash drive kay Mayor Magalong, sabi ko, maski hindi pa na-constitute yung ICI, eto na yung flash drive para once ma-constitute, pwede na agad kayo mag-file ng complaint kasi naandyan na lahat yung nararapat na ebidensya. Yun, nilalaman pa lamang ng aking 2 privilege speeches. Kasi doon sa aking 2 privilege speeches, kumpleto naman yun, may mga attachment, official records, lahat, pati mga pictures. Ganon din kay Secretary Vince Dizon, ganon din sa Ombudsman. Opo. So yun ang naging contribution ng Blue Ribbon Committee. Opo. Senator Ping, matanong ko na lang din po, yung ibang mga witness po ay inaasikaso na para mapasailalim sa Witness Protection Program ng DOJ. Pero naglalabas pa po sila, nagsasabi pa sila ng mga statements nila to the DOJ, di po ba? Maari po ba nating malaman pa yung kanilang mga isinisiwalat sa DOJ doon sa mga Senate hearing natin? Makukuha natin yon kasi nagpa-partner naman din sila o nagre-request kami ng mga karagdagang salaysay noong mga na-contempt. Kasi pag hinihiram nila yung mga tao, agad-agad pinapadala namin sa DOJ. At kung naman yung makalap nilang additional pang mga testimonya, humingi kami ng kopya para maging part na rin ng record. At ito'y, pag nasa amin yung dokumento, yung karagdagang salaysay, ipapalahad namin din sa kanila sa isang formal na pagdinig na sa gano'n maging officially maging record ng Blue Ribbon Committee. Paano po yung koordinasyon ng Blue Ribbon Committee doon sa investigasyon ng mga ICI?
pareho rin, nagko-compliment kami tulad ng nasabi ko. Mm. Nung ako'y naimbitahan, pati si Senate President Soto, bit-bit ko lahat yung mga nilalaman na aking privilege speeches, pati yung lahat ng attachment. Katunayan, hindi naman sa pagmamalaki, pero yung ipinal nilang unang mga kaso, yun yung sa Nauhan, Oriental Mindoro, na kalakip do sa aking naunang privilege speech, pati yung mga attachments na nandun. Meron pa nga hindi nasama doon, hopefully, maidagdag nila, makapag-file pa ulit sila ng panibagong kaso kasi each act, halimbawa malversation, Opo. yung isang act na nag-ghost project ka na ang ginamit mo mga dokumento ay falsified, isang count yun ng malversation through falsification. Senator Ping, sabi nga ng marami, ito pong ginagawa ninyong pagdinig po, very, very crucial and it may be a watershed moment sa history ng Senado. I'm referring specifically po doon sa participation halimbawa ni na Senator Jinggoy, Senator Joel, and now recently lumulutang na rin yung pangalan ni Senator Mark Villar. How do you come up with an elegant solution to that? Should they actually recuse themselves already or hindi ba pwedeng gawin yun? There's no elegant solution na Boss Peter, Oo. kasi alam mo, we should strike a balance between yung pagtrato sa aming mga peers, kapwa namin mga senador. Kaya hindi pwedeng pagbawalan. Sasabihin ko ba sa kanila o sasabihin ni Senate President, huwag kayo mag-attend, huwag kayo magtanong. Hindi po pwede. Maski nga mga judges, binibigyan ng enough leeway ng Korte Suprema kung sila ay magre-recuse o mag-i-inhibit o magpapatuloy sa pagdinig na mayroong mga potential conflict of interest. Lalo na kami. Kasi kami, collegial body kami eh. Hindi naman pwedeng sabihin namin, wag kayo magpunta, wag kayo magtanong. Kasi kung gusto naman nila magpahayag, maki-member sila ng panel, mag-manifest sila, kung ano man yung gusto nila sabihin, hindi rin naman namin pwedeng pigilan. Ganun lang yun. Opo. I was not thinking, Senator Ping, of actually barring them. My question was, dapat na bang medyo mag-recuse na sila or is it untimely? Because we were talking about interparliamentary courtesy, meron nga ding intra-parliamentary courtesy among the senators, di po ba? Opo, pero at this stage, dahil meron namang ICI din, you think na hindi naman magiging major issue kung kasali pa rin sila sa Senate Blue Ribbon Committee investigation, basta mag-a-appear din sila sa ICI. Mag-a-appear sila doon kasi may subpoena powers yung ICI eh. Di ba nga nagpunta na doon si dating Senate President Escudero? Oo. Yung mga papatawag doon, talagang pupunta sila doon kasi pag hindi sila pumunta doon, pwedeng dumulog yung ICI sa anumang korte para doon sila humiling na mag-contempt at mag-issue rin ng indirect contempt pagpaliwanagin. Yung alin kasi yung recusation at o yung inhibition, it's always a personal call, personal decision. Walang pwede makapag-impose except halimbawa yung korte mismo, Supreme Court mismo magsabi sa judge dahil pangitan-pangitan merong conflict of interest. Analogy lang ito, Boss Peter, Rigano, na kitang-kita ng Korte Suprema at papangalagaan na yung mismong institusyon, yung judiciary. Pwede lang utusan talaga yung huwes na mag-inhibit ka dyan. Pero binibigyan nga sila ng enough leeway to make their individual decision using their own discretion para mag-inhibit o hindi. Opo. And it's a fine line po. Kasi on the other hand, and I don't wish to make a debate out of this, Senator Ping, with the due courtesy, si Senator Mark kasi hindi rin naman namin nakikita dun sa Blue Ribbon. Bakit ganon? Hindi ba siya member nun? Or hindi pa siya pwedeng mag-attend nun? Halos lahat ng senador members ng Blue Ribbon Committee. Okay. Kasi maraming members yan eh. Parang 17, parang 3 lang ang hindi members yan eh. Hindi ko sure kung member si Senator Mark Villar. Pero again, maski membro sila, hindi naman mandatory na mag-attend sila sa hearing. Ayun. Of course, meron kaming under our rules na 5 beses kang hindi dumalo sa pagdinig ng isang komite. Tanggal ka. Pwede kang paalisin doon sa komite. Yun lang. I see. Okay, so pero ano yun? You may or he may be ousted or taken out of the committee. Hindi ibig sabihin Sa automatic plenaryo yun. Ano yun? Pagbobotohan sa plenaryo. Kung dapat bang tanggalin bilang miyembro ang isang... Oo, parang si di ba? Si Pulong, never mo nakita sa mga hearing. Si Pulong, nakita nyo ba? Wala, di nagpapakita si Pulong. Kaya di nga ata dumadalaw sa Senate eh. Putragis. Tuloy. Senador na hindi naman dumadalo sa mga pagdinig. Shout out Michael Parang Pangan. 5 consecutive times na hindi dumalo, magiging ground yun para tanggalin siya bilang miyembro ng isang komite. Not just the Blue Ribbon Committee, but lahat ng committees namin. Opo. Senator Ping, pag nagsimula po bang mag-file ng cases ang ICI against certain individuals, matitigil na po ba ang investigasyon ng Senado? Hindi. Separate yun eh. Yung sa amin in aid of legislation. And of course, investigations. Kasi yan ang mandato ng Blue Ribbon eh. Primarily, in aid of legislation, pero may karugtong yun. And investigations. Meaning, pwede kami mag-imbestiga rin at para mag-recommenda kung sino ang papaila ng mga charges. At nangyari na yan in the past na pinaparnisan namin ng lahat ng nakalap namin, either yung DOJ,
or yung ombudsman or both, no, Mhm. na nagiging batayan din nila para magsagawa ng preliminary investigation. Opo. Maiko-confirm niyo po ba, Senator? Kasi sa isang headline po namin, yung mag-iinang Villar, iniimbestigahan po sa proyektong iginawad sa mga kaanak. Meron po ba ng mga flood control projects na involved dito? Hindi pa natatouch ng komite. Narinig ko lang yon doon sa pahayag ni Secretary Boying Remulla Mhm. na sinabi niya meron sila natuklasan na 18.5 billion na di umano, ito'y in-implement, in-execute nung isang kamag-anak ng mga Villar sa Las Piñas. So yun ang kanilang tinitingnan ngayon at ang narinig ko nga, isusunod nila sa investigasyon nila yung particular na kaso na yun sa Las Piñas. Okay. Dito po tayo sa Marites portion. Bakit ano daw po yung photo o yung litrato ninyo na kasama yung Diskaya couple na kumakalat sa social media ngayon? Ano po ang konteksto nung? Malisyoso, no? Dahil yun, nangyari yun nung kampanya, 2025. Mhm. First and only time outside of the Blue Ribbon hearings na nakaharap ko yung mag-asawa. Ang nangyari kasi doon, meron akong supporter, follower na taga Davao City. Anak yun ng dating police general na na-under sa akin. Mhm. So siya yun man yun, yung namatay na yon si General Villaroman. Dati siyang chief security detail na Mayor Duterte pa noon. Mhm. Hanggang sa naging presidente na si Mayor Duterte, yung doon naman namatay si General Villaroman. Yung anak niya, parang siya yung nag-take over noong para may security agency sila sa Davao. Mhm. So nagpatuloy na naging supporter ko yung anak. Tapos yun nga, dinala niya yung anak o kapatid, hindi ko na maintindihan ni mag-asawang Diskaya. Sabi niya, merong napalaking rally, grand rally nga eh. May mga performers, mga national artists na pupunta doon para mag-perform at baka raw gusto ko magpunta para part na ng kampanya. Mhm. Ako naman, agad-agad naisip ko si Tito Sen kasi sa Lublugo Gusto nakakaya talaga naman silang kay lahat. Senator Soto kasi yung pamangkin niya, si Mayor Vico, kalaban naman nung nanay, nung si Sara Diskaya. Mhm. So nag-decline ako. At saka isa pa, inisip ko, dinadala rin ako ng mga ibang party list groups. Hindi naman wise o smart na political decision na mag-attend ka ng rally ng isang party list kasi Mhm. mag-gain ka sa isang party list, halimbawa, supporters nila, mawawala naman tayo suporta ng ibang party list groups. Mhm. So sabi ko, nag-decline ako. Nung nauna yung dumating, may kasama pang abogado eh. Hindi ko na matandaan kung sino. Dumating ngayon yung mag-asawa. Mhm. Sandali lang kami nag-uusap, halos wala kami na pag-usapan. Siyempre, bago nung palabas na sila, kung pwede na magpa-picture. Hindi ko, wala naman ako idea kung sino yung mag-asawang Diskaya. Hindi ko na alam na Makipicture lang. aabot sa ganito. Wala akong kamuang-muang. Hindi nyo kilala, in other words. Hindi ko kilala talaga. First and only time na nakaharap ko sila outside of the committee hearings. Of course, nakakaharap ko na sila sa committee hearings. Pero Opo. that was the first and only time that I met them. Okay. So malicious ba't may kakalat yung picture na even assuming na magkakilala kami Mhm. No? Mhm. Without admitting, of course, hindi totoo. Opo. Anong masama doon kung nagpa-picture taking? Mhm. Oho. Kayakap ko ba si Mrs. Diskaya? Kayakap ko ba si Charlie Diskaya? Close pa kami. Magkalayo pa nga kami sa picture para may puwang eh. Mhm. Mhm. So Opo. doon lang makita yung malis. Mhm. Kung sino Yeah. man yung nagkalat noon. Of course, ginamit nila si Kiko Basaga. Yun Mhm. Kasi yung lang. nag-post. Pero meron niyang, paano malalaman ni Kiko Basaga kung wala nag-fit sa kanya na malisyoso o malisyosa? Opo. Alright, tanong naman ako on a different topic, Senator Ping, no? May nirelease po na resolusyon ng Senate na humihingi na payagan ng house arrest ang dating Presidenteng Duterte. Meron po ba itong magiging epekto sa desisyon ng ICC? Wala. Depende sa kanila. Mhm. Yun, Wala. in terms of the Senate lamang. Hindi pa nga napagdesisyonan kung ito'y papadala, yung kopya ng aming Senate resolution. Hindi pa nga napagdesisyonan ng Senado kung ipapadala ito sa ICC. Mhm. Kasi ang nangyari dyan, nung nag-caucus kami, iba yung tenor nung naunang resolution. I think there were 2 resolutions filed. Mhm. Nung binasa namin, sabi na, huwag tayo maghalo ng mga legalist. Kasi nakalagay doon, until proven guilty, hindi pa naman na-prove. Ang napag-usapan namin doon, kung gagawa tayo ng resolution na magpapasa tayo o kaya ipapa-adapt natin, i-confine na lang natin sa purely humanitarian consideration. Mhm. Ako, ang katwiran ko, sinabi ko sa explanation ng vote ko, kapwa Pilipino, I don't care if he's a former president, I don't care kung kaibigan ko siya nung mayor pa siya, maski sinong kapwa Pilipino, yun yung mga kababayan natin na nasa abroad, Mhm. na nahatulan na ng kamatayan, hinahabol pa natin. Mhm. At ginagawa natin ng paraan na ma-commute man lang sa habang buhay o sa life imprisonment. Yun, legal na yun, pinakakailaman pa natin. Mhm. Anong diferensya sa isang kapwa Pilipino na rin natin? Sabi ko, kalimutan na natin, set aside na natin yung kung sino siya. Ang tinitingnan, ako particularly, tinitingnan ko lang, kapwa Pilipino natin yan. Mhm. So ano bang masama na mag-express ng sense of the Senate na for purely humanitarian consideration, mag-express tayo na bigyan ng house arrest. No? Mhm. Kung susundin ng ICC yun Okay. o hindi, nasa sa kanila yun, hindi natin pinapakialaman. Opo. Of Opo. course, very very complex situation. Mhm. Pero paano natin po ipapaliwanag yung sinasabing nagkakamatayan sa Cebu? Bakit naman yan ang tinatakil ninyo sa Senado? Mabuti, nabanggit mo yung Cebu. Nag-usap-usap din kami at
least ilang mga senador, kasama ko doon, na dapat yung Senado, as an institution, kami mga senador, baka pwede mag-ambag din kami, out of pocket, para tumulong kung ano may tulong namin doon sa mga kababayan natin sa Cebu na Opo. nasalanta ng lindol. Opo. So yun, in the works yun, pwedeng mag-decide kami na 1 o 2 buwan sweldo namin, i-contribute namin, i-pull Ayun. namin together at magpadala kami ng tulong. At saka, di ba meron pong Senators Spouses Organization? Oh, meron yun, meron. Oo, baka sakaling makatulong din sila, di ba? May maraming... Oo, pero kung magpupuntahan pa doon, parang kasama photo opportunity, Ay, hindi wag. na magandang tingnan kasi Opo, misery yun eh. Opo, Ako, pag tumutulong ako, wala akong dalang media eh. Opo. Kasi Pero may in terms nabasa of na ako, kung gusto mong tumulong, huwag ka magdala ng media. Yes. Oo. Isa na lang po Senator Ping, kasi this is quite a shift from the usual. Kasi itong lawyer ng Diskaya couple, nagsabi siya na eto na, sabi niya, wala Tell nang all na. no holds barred. Oo, tell all na. Tell Is all that na. something that will be done also, all revealed or discussed sa next Senate Blue Ribbon Committee hearing? Yan na. Yes, kukunin namin yung copy ng kanilang Agoy! supplemental affidavit na pinadala doon sa DOJ. At bakit Nako, ayaw ni Marcoleta na mga ganyan, supplemental, affidavit. Ayaw niya na mga ganyan, supplemental, pag nag-tell all. Sigurado, nako, mabubuisit na naman dyan si Marcoleta. Number 1 yan, natututol na naman, no? O, bakit yung una niyong kanito to? Ganyan na naman ang sasabihin ni Marcoleta, sigurado yan, Senator Ping. Nako, magbabardagulan na naman kayo, di ba? Tingnan niyo ngayon ginawa kay sino na yun? Yung nirereklamo ni Marcoleta, 'di ba? Si Yusek Bernardo, 'di ba? Galit na galit siya. Bakit ganon? Iba, tapos bigla may supplemental. Visit na visit siya. Paano? Nako po, mukhang alam na kung saan patungo yung yung tatamaan ng mga supplemental affidavit nila, 'di ba? Dayo Marte, Elican del Carmen. Utrigis, nako po. O, sige, pakinggan natin si Senator Ping. makikita namin doon Oo. kung ano yung tell all na sinasabi nila. So sa susunod na pagdinig, para mag-form din ng record, part of the record of the Blue Ribbon, kailangan makita namin at matakil din sa hearing kung ano yung sinasabing tell all. Ayan, okay. At yan ang ating aabangan. Wala pa pong schedule kung next week pa meron, Senator Ping. Pwede, kasi yun nga dahil Oo. nga kahapon, yun na napagkaisahan, na kaya nga sinuspend lang para walang roll call sa isang linggo, na sa ganun. Maski alas 3 na, pwede kaming nasa committee hearing ng budget pa rin. Ako nga, medyo napabayaan ko yung mga budget hearings Oo. Hindi rin ako nakapokus. Ang napuntahan ko lang yung sa DBCC. No, at Ako. saka yung mga ilang ahensya maliliit, yung AMLAC, yung sa Solicitor General, yun lang na-atinan ko Yung iba, hindi ko pa napupuntahan nga Oo, kailangan mag-multitask ka, Senator Ping. Yan ang inaasahan namin sa inyo. Kasi baka kaliwat ka ng insertions na naman. Kung di man makatin sa committee, may plenary debate naman kami. Pwede Ayan. kong gamitin lahat yung materials na nire-research ngayon. Nag-research Oo. actually mga staff ko Yung dati mga researchers ko, nandiyan ulit. Alright. Yung mga magagaling magbusit Ayos. sa budget. Oo. Nandiyan ulit sila. Kaya nga lagi kami nagmi-meeting din Opo. Medyo na ninugluho na yung ang Bukawi sa inyo, nagseselos na. Mas marami yata kayong pasabog kaysa sa kanila. Ganito, mabuti na pag-usapan natin sa hearing. Opo. Alam mo, hindi ko naman kayang i-please lahat Kasi yung divide nga ng basta natin, medyo malalim Opo. So pagka medyo may nagawang pabor sa isang grupo, naku, yung pagbabas ng kabilang grupo, grabe. Kung hindi ako sanay sa ganyan, baka na-stroke na ako. Pero sanay naman ako sa ganyan Veteran na rin ako sa mga batikos. Kaya wala na. Ang sa akin na lamang, lagi ko sinasabi, pupunta kami where the evidence leads us. Yun. Walang distraction, Tama. hindi ako madideter. Basta Opo. doon lang ako, basta nakafocus ka doon sa objective. Hindi ka maliligaw Kasi pagka nasway ka doon sa mga kritisismo, wala. I was 2 years old when I found out that the perfect pillow exists. It's none other than the Emma Sleep foam. Apektado. So ako, rest assured, at least kayong sa inyong dalawa na basta kung saan yung ebidensya, doon ako makisino. Sabi ko, sagasa na nga kami ngayon Opo. sa point ng aming political career. Wala naman kami pupuntahan na after ng aming term kundi mag-retire Opo. So wala akong kailangan political capital. Ayun. Kaya yung mga iba na sabi, nag-ambisyon, nagpapapogi, mali po yun. Opo. Hindi ko kailangan ng political capital kasi hanggang dito na lang po ako. Gusto ko liwanagin yun. Yun. And that's very well said. At for whatever it's worth, kayo po ang ilan lamang sa iilan na malaki at mataas ang kredibilidad sa mga panahong ito. If I may say so myself. Basta wala po ako insertion mulat sa pool. Wala akong pork barrel mulat sa pool. Yun. So yun lang Wala. ang sabi ko. Kaya kaya ko magsalita na maski dahil hindi babalik sa akin yung sinasabi ko. May resibo. Maraming salamat, Maraming Senator salamat sa Ping panahon. Lacson. Salamat, Senator Ping. Thank you very much. Thank you, Thank you sir. po. Good morning. Si
Ayan, si Senator Ping, mga kabsat, no? Grabe. Sakit to sa kanila, mga kabsat. Siyempre, wala silang maisusumbat kay Ping, no? Zero pork barrel yan, mga kabsat, no? Nako po. Siya, mga kabsat, again, thank you very much. Mag-alas 5 na. Kailangan ko na lumarga kasi alas 6. Pero bago yan, guys, may iniwan ako. Ongoing ngayon, mga kabsat, ang ating premiere. Lipat po tayo, mga kabsat. Lipat. Zoe, shout out. VMB Rosimatsu, Elican del Carmen, shout out sa inyo. Lipat po tayo sa ating link. Ito, yan. Yan yung link. Nilagay ko na sa baba. And then, so, Rowie, Zoe, Eli Sanchez, Elican del Carmen, VMB Rosimatsu, TJR, 2K25, Michael Pangan, Deo Marte, sino pa ba? Mga nandyan. Kai Celine, Eva Hernandez, sino pa? Rome Escalera, nandun na, nakalipat na siya, nakita ko na. Sino pa ba? At sa lahat po sa mga nandito, guys, again, thank you very much. Lipat na po tayo sa kabila. Yan, may iniwan pa akong